When you hear the phrase chosen nation or chosen people, what comes into your mind? Special. Okay, special. If you have read the Hebrew Bible or the Old Testament, makabasa hindi ka nila about God's interaction with one particular nation, and that is Israel. The Hebrew scriptures or the Old Testament are full of languages about Israel's special status as God's chosen nation. Damo-damo kita yan, damo-damo sa mga dinalang sa Bible na makita nato nga ang Israel pinili niya sa Ginoo. For example, as the Israelites are about to enter the land of Canaan, Moses declares to them, "For you, Israel, are people holy to the Lord your God." Amo ginahambal ni Moses, kaya literal ginahambal ni Moses, "The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession." Wow! Pinasahi, to be His own people, to be His treasured possession. And later, when God establishes David as king, David reflects Jehovah's special relationship with the nation of Israel by recounting their rescue from slavery. Habang sa Deuteronomy, sa 2 Samuel, chapter 7, verses 23 and 24. 2 Samuel, chapter 7, verses 23 and 24. "And who is like your people, Israel?" Kamali David. Sino wala ang kaangay sa tanong mga Israel? Makita natin ang confidence. Confidence si David. Sino ang kaangay sa Israel? Sino ang katupong sa Israel? The one nation on the face of the earth. Kamali David sina. That God went out to redeem as a people for Himself. Isahanon lang ang nasyon. Naging luwas ang Ginoo para maliiya o galingon ng tao. So po niya, "You have established your people Israel as your very own forever, and you, Lord, have become their God." Grabe ang confident na si David sa pagkumpara sila. Clearly, mga utod sa sini nga mga dinalan, Israel is God's chosen nation in the Old Testament, right? Sa Old Testament diya makita mo diya nga ang Israel pinasahi. Ginpili sa Ginoong Israel. Karon mamangkot. May nagagwa or matuhaw ang isa naman yung mamangkot. Ang Diyos na namin pilihan. Kaya pag-abot sa New Testament, gin-extend ni Jesus Christ ang love sa mga tao. Makita natin na may contradiction. Ang bali Jesus Christ, the Father and I are one. Pero sa amo ng mga dinalang sa Old Testament, ang Israel ginpili sa Diyos, pinasahi. Pag-abot sa New Testament, ginpili Jesus Christ na tanan. Tinuwala na nakasanto. Or is God's love for other nations is just blindly? Mga utod, ato masapat ang pamangkot niya ini kung bias ito ang lang Diyos nato or hindi. Paagi sa pagsabat sa isa naman ng pamangkot. Ari, tanawon ang ay naton kung nga ang ginpili pala sa Diyos ang Israel. Ang ito ma-resolve, masunod ang ato ng pamangkot. Una, balikan natin si Abraham, nga ang naging piling sa Diyos ang pamilya ni Abraham. Okay, Genesis chapter 12. If you have your Bibles, please enjoy. Sunod lang ako. Genesis chapter 12, verses 1, 2, and 3. God tells Abraham that He will make him into a great nation. Sili ni God, "Abraham, I will make you into a great nation. Abraham, I will make you grow. Abraham, I will make you prosper and have a good reputation." Pagsugpo nila, "and be secure." Hanapin kong pagkambal sa Ginoo kay Abraham. Kung ikaw bihambalan sa Ginoo mo, ano yung pangit reaksyon? Hanapin nila, "I will make you into a great nation." Bisa-bisahan ka lang. "I will make you grow. I will make you prosper. I will have a good reputation." Pag sigurado, bigyan mo maluwasan. And this family later becomes the nation of Israel. Ang pamilya ni Abraham, sa una, isa lang ka family.
Sa ulihin ng nasyon sa Israel. Before gitawag si Abraham, may harap kita nga istorya sa Genesis chapter 11 tungkol sa tatay ni Abraham. Si Terah. Si Terah halin sa lupa sa Ur of the Chaldeans, halin sa Mesopotamia. Nagplano si Terah, makadto siya sa lupa sa Palestine. Makadto siya dito sa Kanaan. Kaya dito sa Kanaan, nagailig ang gatas kag ang dugos. Honey. Di sigurado ginabuya mga utol. Nga ang pagpanglakato ni Terah, halin sa Mesopotamia, pakadto sa Palestine, tatakabulay o wala pa sa aeroplano, wala pa sa tren. Nag-aagi sila sa disyerto, nag-aagi sila sa mga pilas, kag may mga rubber sa lagyan nila nagabantay. Hindi pa po sa ilang pagpanglakato. Pag-abot nila sa lupa sa Haran, nagpundo sila. Amo yung pinakamasubukan na tabo. Ang tao na nagaplano nga magkadto sa Kanaan, lapatay sa ilang. Wala si Terah mga lapot sa Kanaan. Mga utol ako ni ang lesson na gusto ko i-share. Kita, nagapanglakato kita pagkadto sa heavenly Kanaan. Andam kita, maghalo kita, basi kung kamay kita ng Terah, na mapatay kita sa atong lagyan. Kanungkol sa aton na ginapangabuglayan bilang Adventista, kanungkol sa aton na pagsakripisyo, na hindi pa lang din kita magtapos. Ngayon maghalo kita, hindi kita magtulog sa kalibutan ng mga tao. Ilugo na si Abraham, nga pagtawag sa Ginoo siya, wala siya kapalugo na nung abutan niya dito. Pero si Abraham nagupod sa Ginoo, tungod nga natuo siya, nga ang Ginoo makatuman sa inyong mga sama. Mga utod, kami itawag na muna akong tugaliwon na chosen. And of course, kita na ang pinipili sa Ginoo. Ari kita na tungod kami tawag, pinipili kita sa Ginoo para sa iya magtutugod. Okay, balik kita na. Let's stop for a moment and ask ourselves, does the author say for what purpose God chose Abraham's family? Ginambal ba nila sa book of Genesis kung ano ang purpose nga ang naging pili ni God, nga ang gipili sa Diyos ang pamilya ni Abraham? And the answer is yes, because the final or the last line of God's blessing to Abraham, amo niyang ginambal sa verse 3 of Genesis chapter 12. And all families on earth will be blessed through you. Abraham, tanan ng pamilya, tanan ng mga tao sa kalibutan, pakamayuhon pa rin pagi sa imo. Mga utod, God chooses this one family to be the vehicle of His blessings. Ginpilit kita, ginpilit kamu, ginpilit ako, ginpilit ka tanan sa Ginoo, abot to mga channel sa iyong pagkakamay. Kung di pala kita magkatong blessings, magkala kita sa tao, magkinakatuan ka. Amo ni kanila ang purpose nga nagitawag kita sa Ginoo, agud to mamangin vehicle kita sa kaluwasan. Agud to mamangin vehicle kita sa iya nga mga pagpakamayo. Agud to kung ano ang ari sa aton, ano para kay Abraham ma-share kay sa mga tao. Amo yang isa ka masubok nga matura to ni isa. Mako kita nga mga Seventh-day Adventist Christian. Nag-claim kita na nagkakabuhi kita bilang Diyos noon. O gani nga budlay para sa ato na magpangsaksi. Or let's say, nga budlay para magpanaog sa kalat. Nagasaksi kita, nagapanaksi kita ng Hesus Kristo. Pero nga gamay ang tao nga ato na madala. Nga gamay na. Ano yung isang rason? Because they see no difference in us. Adventista kita, Christian kita, pero wala sila sa nakita ng lain sa ato. Or basi, mas nala pa kita, mas ultra pa kita sila. Papaputong na ito ng ato ito paningon. Christian, di man pala ako. Kristohano, di man pala ako. Basi ito may ala sa ato palang Christian sa mandan, pero ang iyang mga hindi Christian. Yaman ang ato na ito or isa na ito na tungkol na malapit na tayo. Hindi na kita magbilang sa Pilipinas. Ang ito mga madala natin ang mga tao sa tiglan sa ato ng Pilipinas. Okay, after God rescues His people out of Egypt,
He leads them to Mount Sinai to establish a covenant partnership with them. And here, God again calls Israel His chosen nation. Hambal diri sa Exodus chapter 19 verse 5, Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations, you will be my treasured possession. Note mga utod, if you obey me fully. Kita nag-obey kita kay God. Pero full ba lang aton na obedience? Or basi ginapili lang naton ang aton na sundon? Ang bukod na sa hindi, ang pipila ang pamilya ni Brother Philip, sharper than any double-edged sword. Kung makabasa kita sa mga pulong sa Biblia, kung isang araw masakit para sa ato, tungkol na lang kontra sa ato. Ano ba lang ang espada? Nagalapot, ini nagalapot sa lutalutahan sa imong ano na? Natulaan. Pero ang pulong sa Diyos, mas matalong pa dira. Ang unang rason ng isa, may ibang na part sa Biblia wala natin binabasa. Kaya matalong mo, hindi kita gusto na mag-hurt. Kita ang mga taong nature nato niya ang magpakita sa ating comfort zone. Pero mga odol, I tell you this, it is not convenient to obey God. Hindi kita makakita sa comfort zone sa pag-alaga sa Dino. Mapatay ka lang, hindi ka maka-comfort. Or say, hindi mapus. Hindi mangin mapus ang pag-alaga sa Dino. Nga, kay ara si Satanas na nagputong sa aton. Ginabutong ka din ka, ginabutong ka din ni Satan sa piyak, ang buwan mo nag-aamo ka lang na. May ara nga mga tao, mga procrastinator. Nga ba sila nga, masunod ako, masimba lang ko, Brad, patunin ko lang si Jesus Christ as my personal Savior, kung mag-uwi na, kung mag-contribute na para sa akin. Pero hindi na yan mag-abot ang time. Galing nga ba, may ari pag sa atin, wala pa nga desisyon. Now is the day of salvation. Hindi na pa kung nagtarwas. Hindi na pa kung nagkakaroon. Subong na nadaan, subong matinikon, itugyan ang imo kabuhi sa ating Panginoon. Okay, ang itong ginambal, Exodus chapter 19 verse 5, No, if you obey me fully, and in the very next sentence, God reveals why He has chosen Israel. He says in verse 6, Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. Sinin ng Diyos, bisan ako ni universo, kamuya mangin ginharian sa mga saserdote. Kamu mangin balaan ng nasyon. Dahil sa sinin ang mga dinalang mga utod, may araw kita dapat na matalong ang doon ng mga phrases. Una, kingdom of priests. You will be a kingdom of priests. Sabi ni Adventist, you will be a kingdom of priests. What is the role of a priest? Ano wala ang bahin? Ano ang obligasyon sa mga pari, sa mga saserdote? The role of a priest is to mediate. Magpatunga. The role of a priest is to restore relationship between two parties. Manging intercessor, manging mediator, amo niya ang pari, amo niya ang saserdote. Karon, silindiri, ang role sa priest, manging mediator sa tunga, or to restore relationship between two parties. Sino naman ining another two parties na in these sentences? Sa sining nga istorya, sino ang duha ka parties? Sino ang dapat i-mediate sa priest na ini? Sining sa Ginoo, you will be a kingdom of priest. Kasi sino ang patungan sa priest? Sino ang patungan sa Israel? The another character or two characters in the story is the other nations and God. Ang Israel mangin pari or mangin mediator or mangin palaagyan sa pag-reconcile, sa pagpasakuli sa ibang nasyon pabalik sa Ginoo. Kaya ang ibang nasyon nagpakasala, nagpalayo sa Ginoo. That is why Israel, you will be a kingdom of priests. You will reconcile all other nations back to God. Amo ni ang role sa Israel sa among tumatay. Again, mga utod, God chooses one out of the many so that the many would be blessed. Isa lang ha, Israel lang ang pili, pero ang utong ang tanan-tanan ng nasyon ng makamayo sa Ginoo. The
karon ang Israel, mga kingdom of priests, paano nila mahimuin? In other words, what does it mean to be a holy nation? Ano pala ang ginatawag na balaan? Holy. Buksan natin sa atong dictionary. Holy means being set apart for sacred use. Sige sa Ginoo, Israel, be holy because I am holy. And you, Seventh-day Adventist Christians, be holy because I am holy. Ginapain ng balaan atong pumalingon para sa sagrado ng buwan sa ating Ginoo. Sino ang makambal din kabalaan siya? Mga utod, please don't get me wrong. I am holy. I am a sinner, yet I am holy because I am the Son of God. Anak kita sa Diyos. Gamit nga, i-maintain natin ang holiness na ina. Ginkrain kita sa Diyos na itong pala. I-maintain natin ang pagkabalaan natin ina. By doing His will. Sige ni tatay kanina, kung ano man ang imong ginaobra, ginainom ka man, nagkakaon ka man, hindi mo nga ini sa pagmamaya sa Diyos. Di sa atin wala ka ginakaon, nagkahimaya kita sa Diyos. Kung ginahimo natin ang gusto sa Ginoo, yes, nagkahimaya kita sa Diyos. Nagpalaan kita. Every time na nagpapakasalan kita, ang holiness nila ang nagdula sa atin. Ganyan mga auto brethren, please take time to be holy. Labi na kitsubong at lang inyong pamay. Remember the Sabbath day to keep it holy. Kung kasi subong at lang inyong buhay na muna po pakita sa mga transactions, ng mga negosyo pakita namin na transact nila. This is a reminder for all of us mga auto. Na saan lang may inyong buhay, painom na ng daan ng ating tugalingon para sa Ginoo. It's the Lord's Day. Hindi niya aton adlaw. Iyan isang Ginoo nga ginhatag sa aton na butong mga bless kita. Makapahuway kita sa worries sa kabuhi naton. Diba? Ano man ang problema, ano man ang mga anxieties, worries na aton na nakatsyakan. Pero sa pag-abot sa adlaw ng buhay, makapatsyak kita sa kalinong na hamba ni Christ, in me you might have peace. In the world, you might have tribulations. But be of good cheer. I have overcome the world. Subong na nga, adlaw kita makakun sa pagkitain. Susunod sa araw, adlaw kita, puro malilipan na. Kapaligong kita, ano kaulon ta. Kapaligong kita, sino ka nauna yung kaulon na ito. Masih may COVID-19 to. Pero subong adlaw, kampante kita na wala sa COVID-19 sa sunod. Amen? Kaya release not. Doon naman ninyo ang plague na tabo sa Egypt. Bisan isa sa sapat sa mga Israeli kung wala sa langit. Amo niya sa kaya pag-protect sa iyang mga tao. Ganyan na, hindi kita magkabalata. Sige ni Brother Max. Diba? John chapter 14 verses 1 to 3. Let not your heart be troubled. Believe in God and also believe in me. In my Father's house are many mansions. Kung wala dito, hindi ko rin maghambal sa inyo, si Jesus Christ. And I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again. Manood lagi ko na siya mabalik. And receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Ano ba lang ka namin na mapupod kita kabuhi sa Ginoo? Okay. Alas po si Jesus, tataw lang po sa tayo. Israel, ang role sa Israel, or ang role sa paring na ininom, to be a holy nation, it is meant to faithfully represent God by how they live. Ang role sa Israel, nga sa pagkabuhi nila, makita ang karakter sa Ginoo. Ang kabuhi sa Israel, kinanglan makita sa ibang nasyon ang pagka-Diyos nun. Nga ang kinanglan nila makita sa ibang nasyon, agad nga matalaman sila pabalik sa Ginoo, kay amo ang role sa Israel to reconcile all other nations to God. Mga utang, Israel is not chosen for salvation. Amo ni hambal si Brother Philip na kanina hambal sa mga Pharisees, sila lang maluwas
kundi nga may tiro tuyo, may purpose kita nga ang kaluwasan nga imo pag-ako na baton, ipalabot na sa ibang na tao. They are called to display who God is to all the nations, so that all would come to know and worship the one true God. Gintawag kita sa pagkabuhi, sa pagpanaksi, sa pagrepresent sa kay God, abuto ang mga tao, mag-encounter natin, makakilala, magpalapit, kag magsimba sa ating Diyos. Ang mula na kasimple ang atong imuon, pero mabudlay. Ipakilala si God kanunda. Simple lang, pero mga hindi naman mo. So in Israel, okay, ako na ilang araw. Salvation to the nations was not plan B. It was God's mission all along. Mga utod sa time na ito, Israel is in the perfect position to reveal God. Nga ang mga nga perfect position, naara sila sa perfect na posisyon, ang ito nga ma-reveal si God sa tagsatagsa ng mga nations. Because they have seen and experienced God's power and rescue for themselves. Nakita nila ang pulong at natagpo sa Egypto. Nakita nila kung paano sila ginarescue ni God matagpo sa Red Sea. Sa sunod na 40 katuig, wala sila nagutuman. Sa sunod na 40 katuig, ni sandalias nila wala nakagiilis. Tama inakala po nga part, tama na inakala po ng rason, aguto nga ang Israel hindi magkalikod sa ilang Diyos. Tama inakala po nga testimony para sa ibang na nasyon nga ang Israel nag-aalagad sa tutuod nila ng Diyos. Diba? Makita natin nga mga tao sa Israel, grabe ang ilang faith. But God's people or Israel continually fail at their task. Diba? Ako na ito naging mo sa Ginoo sila, sa gihapon na fail magyapon sila. Sila ni God, if you obey me fully, you will be my treasured position. Tingin sunod na sa Israel? Oo ang iban, pero hindi tanan. They failed at their task by worshiping other gods. Kasi ito ang magiging solusyon. Kaya ang Israel mismo, ang pinipili mismo nga palagyan sa iyang blessings, mismo ang nagpalayo. Dili natin makita naman ang kaalo, ang kalukoy, ang tumas sa Ginoo natin. Sa pagpakasala sa Israel, pagpalayo sa Israel, the prophet Isaiah announces that God will raise up one individual from within the many, a chosen Messiah. Tungod na napakasalan ka mo, hindi na ka mo magamit or na-fail ka mo sa inyong buluton, si Isaiah nakambal na ang God mag-raise sa isang ng individual. A chosen Messiah who will fulfill this role of revealing God to the world. And this Messiah will be the light of the nations. Will be the light to the nations. And salvation to the ends of the earth. Israel, na-fail na kamo, karon mag-aris ako sa isang individual. And this is the chosen Messiah to be the light to the world and salvation to all ends of the earth. And when Jesus comes into the scene, He claims to be His chosen one. Jesus calls Himself, I am the light of the world. Hanggang Prophet Isaiah, si God mag-aris sa isa ka individual to be the light to the world. Pag-abot ni Jesus Christ, I am the light of the world. John 8:12. Si Jesus Christ ang nag-fulfill or nagtapos ang buluhaton ng itugyan natin sa Israel. Ang buluhaton ng itugyan sa atin. Ang Holy Spirit ang huwag nagpapangitan sa kanagalan. Mga utod, pagpatay ni Jesus Christ or pagtapos na na-resurrect si Jesus Christ, nag-stay siya 40 days and 40 nights. Then, nag-ascend siya palagi. 10 days. Nagkaratan niya mga disciples, wala sila kapalo kung ano ilang trabaho. Ipinlan sila ni Jesus Christ sa isang kabuluhaton. Matthew chapter 28, Go ye therefore and
preach to all nations. Make disciples of all nations. Preaching them or teaching them, baptizing them, and teaching them all the commandments I have given you. Si Jesus Christ. Pagkali ni Jesus Christ, hindi na ito sila kapalo, ano nang ilangan muon. They prayed. 10 days of prayer. Kasi kapulong adlaw after na nag-ascend Jesus Christ sa langit, ang Holy Spirit ang mga dito. That is the day of Pentecost. Diba? 50, 5. Ika-50th day, halin sa resurrection of Jesus Christ, ang mula adlaw sa Pentecost. Kaya ang Holy Spirit ang mo ang nagtudlo sa iyang mga apostles kung paano na nila maubra ang buhaton sa Ginoo. Kung paano maubra ang buhaton dito biya sa atin sa Ginoo. Ang atong na lesson lang ang ginagawa ko, sharing the word. Ang magpublay sa atin mag-share sa word, kung may duha ka rason, isa, nahuya kita. Ikatuwa, nahadlo kita. Nahuya kita kay basi hindi man na sila, ano, kung sila magbitbit kita Bible, nahuya kita kami magin sa amon mo, susunod sa jing sa muna. Doon nahuya kami magbitbit Bible, wala mga utol, ginatago ba yung amon? Di kayo samtang nagadugay ang nalubay, ang truth pala ginareview man sa Holy Spirit, kung asa nga nag-ilis na kami, ginatawag na kami itong attorney, judge, pastor, kung alam na, pero sa pulihin, wala na, okay? Ay, kagwapo dali sa akon, naka-necktie ako, naka-long sleeves ako, pero puro mo na lang hinatag sa inyo. Diba? Ang muli ang pangipot sa pala, is na, nahuya kita, pero dapat hindi kita magkahuya. Kung isa na ito, kita mag-share sa word sa mga tao, ikatungkol na kauna na daan, kita nagkakaroon kita ka, inakatawo, hindi na magpati. Inakatawo, wala na isang pagpag-uno. Mga utotandaan naging nga ang Holy Spirit nagpaghikot na nila before kita magkaroon sa tao nila. Ang atong obrahon is to plant ang soil niya ginarado na ilariyan ni Jesus Christ. Hindi kita magkaroon. Example, si Philip, kag ang Eunuch. Ang Eunuch, nagabasa sa libro, tapos nagasakay sa iyang karwahe, ginikot na ito sa Holy Spirit na magbasa siya, tungkol ang Eunuch na truth seeker siya, kung galing hindi siya makaintindi, mga utudamot-tamo sa truth seeker sa palibot na ito, kung galing hindi sila makaintindi. Kag ang Holy Spirit naglipat sa kay Philip, natuloy itong Eunuch ko. Nagadalakan si Philip pakato sa Eunuch. Sili ni Philip, Sir, ano lang imo ang binabasa? Sili sa Eunuch ko, ang muli siya ang sinulatan ni Propeta Isaiah. Tintindihan mo na, sili ni Philip. Sili sa Eunuch ko, di paano mo rin makaintindi kung wala sa magpatudlo, kung wala sa matudlo sa ako? Paano mo rin maintindihan kung hindi mo ko pagtudloan? Mga utol, isa ina, ang ambal sa Eunuch ko, isa ina ka-proof nga ginito sa Holy Spirit. Kaya kung wala sa Holy Spirit, paparagin mo, sino kaya ang magtudlo sa akin? Tanawa mo lang ang posisyon mo, isado mo sa kabuhi. Sa akin. Matudloan mo. Pero ginito sa Holy Spirit, okay. Sama. Mga utol, kung sino man ang tao natin na makama-cross, hindi kita magkakadlo or magkakadlo sa pag-share. O galing, may tatlo kita kabutang ka dapat kinaloon. Una, ibalo na doon, what to say. Ano dapat yung bago sa ng tao? Ikatwa, ibalo na doon kung paano. How to say it? Para ikatlo, when. Saan ko ulit dapat imakan? Importante din ako. Hindi nga pag-abot mo dito, wali ka lang wali. Hindi pwede nga dito sa may taraknan ito nag-aarado. Ang tao, ito na ito magbasan tayo. Pero yung kaarado. Nagawa ka sa akin na, no? Di ba? Importante na ibalo na doon kung ano ihambal ka. Paano na doon ihambal ka kung sa diin? Saan ko na doon ihambal? Amo na hambal sa akin sa payo. Okay, closing mo na ako. Si Jesus Christ gave claim. Habang siya I am the light of the world. Then, Matthew 5 verse 14, si Jesus Christ, you sa Baptist Christians, you are the light of the world. Patawa, iba pala kita sa kalibutan. Kung pagtatong kita sa isang kamadulong na doog, may kasanang walang kita na madala, or basi kita pa ang naganapit pagkato sa katulungan, or basi kita pa ang stumbling block sa mga kauturan. Ay, basi may mga utod na wala na kasimba tungkol sa imo o tungkol sa
Hindi ko ito magsimba, kaya ako ito si Matt. Bigla, wala ka kuya kabalong na tungkol sa ako, wala siya nagsimba. Pero kung balaan mo, kadungito siya. Bigla, may advice sa ako ng Bible, kadungi siya. Istorya siya na kamula na duwa. Mga utod, hinanglan na makikapawa kita sa kalibutan. And verse 16, Matthew chapter 5, it says, let your light shine before men, that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. Diba? Ang ako ni Meses sa mga utod, hinanglan na makikapawa na kita sa kalibutan. Sa ato na ginahambal, sa ato na ginaobra, pag sa ato na kanilangan. Mga utod, sili sa Acts, I believe. When you receive the Spirit, or when the Spirit comes, you will receive power, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to all ends of the world. Ginbutan nila, you will be my witnesses in Jerusalem. Buta mga saksi ka mo sa inyong mismo panimalay sa inyong loob. Mga utod, hindi kita mga effective na witness ni Jesus Christ sa ibang na lugar, kung mismo sa sunod sa atong panimalay. Hindi kita epektibo masaksi. Basi din sa simbahan, namin kita mag-kiss, mag-hug, pero sa sunod sa atong palay, nakasinititanay kita. Ari isa kasimpleng ilustrasyon. Mga utod, kung ito maging kita sa bukas ng kalibutan, umpisahan natin ang pagpala sa sunod sa palay. Ang influence natin sa atong kabataan, sa atong mga utod, kung nila ilala sila ng pagkatuan sa eskwelahan, sa hampangan, sa ulubrahan, kag-influence sila kung man sa ibang na tao pakato silang panimalay naman. Doon isang siya ka-ripple, umpisahan natin mismo sa atong panimalay. Pero before kita mag-umpisa na maging saksi sa atong panimalay, umpisahan natin sa pinakamabudlay nga bahid sa atong existence. Dili sa atong puso. The heart, your heart, my heart, tanan-tanan na heart is deceitful and is beyond cure. Who can't understand it? Basta pagbalik na maayo ko yung tao, Brad. No. Kaya ba sa Bible, the heart is the most deceitful and is beyond cure. Wala iyas ang bulong. Malinggumon, makasasala. Ang gusto sa ating nagkipusuon niya, kalipayan na. Ang gusto sa ating nagkipusuon niya, ang comfort zone. Dili na kapati mo yung mga utod na ang guma, hindi pala charcoal. Love is a principle. Prinsipyo niya, ang Jesus Christ, love your enemies. Paano may hugmang yung mga kaaway? Adi hambal. Kung ba tsagan mo lang kontra mo, ay love, naging ka mo ba tsagan na hindi. Ba't pwede ka makahigugma sa atong kaaway, paagi sa mag-ubra si Mayo? Ubrahin sila si Mayo. That's the love of God. Amen? Ang unang atong na ubra mo mga unod. Love, hindi niya matawag is a principle. Okay, dali na lang kayo pass na po sa oras. No? Okay. Sinihin Jesus Christ, you are the light of the world, and let your light shine before men. Mga utod, gintawag kita sa Ginoo para sa bulungaton. Ginpili kita sa Ginoo, hindi tungkol nga kita nagpili sa iya, kundi nga siya nagpili sa aton. Siling sa John chapter 15, verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Karami siya natin ang phrase na, you might go and bear fruit. Magpamunga. No, ang pagpamunga hindi niya dalawang mga tao pa sa simbahan. No, ang pagpamunga hindi sa aton na patasan. Magpamunga kita sa pagkamatahan mo pagi sa Jesus Christ. You bear fruit that will last. Na will last now. You might go and bear fruit that will last. Mga utod, ang manggan ka tulad nila sa langit. Pero ang bunga nga ini, ang atong karakter madala natin sa langit. Amen? Okay. I-change na ito ng atong karakter. Para sa Jesus Christ. In the likeness of Christ, diba? As you sa Genesis kani, let us create man in our image. What is the image of God?
love. God's love. Di-create kita sa Ginoo para sa iyang image. Kaya kita lang sa parang ng creation, kita lang ang capable na mag-love. Okay, next. Nakakipili kita sa Ginoo. Ephesians chapter 1 verse 4, He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Ginpili kita, gitawag kita sa Ginoo namin at bibista kita to be holy and blameless in His sight. Basi kung diri lang kita sa church, blameless. Or basi ang ato lang outside na, ano ba tawag na appearance ang blameless. Pero ang ato lagi mo sukong dunod. Mga utod, talupang doon ko panangguhan natin din yung mensahe. This is a reminder sa atong panagbanan na dapat na i-obey natin fully ang nasubo sa Ginoo sa atin. But before ako mag-end, gusto ko i-remind ang text na makita to sa 1 Peter chapter 2 verse 9. We are a chosen people. Tandaan natin na ginpili ito sa Ginoo. A royal priesthood, tandaan natin ang role sa priesthood to reconcile the relationship. Ang role na doon is to reconcile sa ibang mga tao pabalik sa ating Ginoo. Heaven is our goal to save every soul. Pray that we all will be there. Kani, hindi man ang ulihin ko na magbalik din, pero kung hindi man kita naman ulit alay sa sunod, pabalik na dito sa langit ng mga kita. Mayong aga, kag-habis sa sunod.